Another math hack for subtracting without borrowing. So yung mga example natin dito kapag itong nasa taas natin, yung minuend, ang tawag dito sa unang number, subtrahend itong nasa baba. So applicable ito kapag yung mga, ayan, so yung unang number natin, yung mga eksakto, ending in zero. So meron tayong 100, 90, 700, 1,000, and 400. So kung meron kayong mga anak, pamangkin, na mga grade 2 or grade 3 na nahihirapang mag-subtract, ituro nyo itong technique na ito para hindi na tayo magbaborrow. So mas madali ito. So subtracting without borrowing. So isunod natin yung karaniwang way. So paano ba yung karaniwang way pag nagsasubtract tayo ng ganito 100 minus 37? Di ba yung ginagawa natin yung 0, borrow 1 dito, 0 din ito. So ito magiging 10, tapos itong 0 magiging 9, and then itong 1 ay magiging 0. So parang medyo nakakalito yan sa mga, lalo na pag bago pa lang, sa mga grade 2, grade 3, ganyan. So ito yung traditional. So yung 0 naging 10, yung 0 sumunod naging 9, and then yung 1 naging 0. Then subtract na natin, 9 minus 3, so that is 6, and then 10 minus 7 is 3. So meron akong another way para sagutan ito. So hindi na tayo magbaborrow. Ang gagawin lang natin, itong 100 tsaka 37, subtract lang tayo ng 1 parehas. So 100 minus 1, ano ba yung number bago mag 100? So that is 99. Okay? So tapos 37 minus 1, that is equal to 36. So ngayon, isubtract natin yan. Same answer yan kapag nag-subtract tayo ng same number dun sa dalawang number na sinasubtract natin. So 100 minus 37, same yan sa 99 minus 36. So dito, mas madali na kasi hindi na natin kailangan mag-borrow. Pwede na nga tayong magsimula sa left to right pag ganito na. So 9 minus 3, we have 6. And then 9 minus 6, we have 3. So same answer of 63. Okay? So another example, so we have 90 minus 28. Para maiwasan yung borrow, mag-subtract tayo ng 1. So magandang gamitin ito kapag yung minuend natin ay 0, yung last digit niya ay 0. So 90 minus 1, so that is 89. And then 28 minus 1, so we have 27. So subtract lang natin yan. Pwede na tayo mag-umpisa sa left to right pag ganitong form na. So 8 minus 2, so that is equal to 6. And then 9 minus 7, that is equal to 2. So answer is 62. So another example, so we have 700 minus 46. So ang kailangan lang natin, subtract lang tayo ng 1. 700 minus 1, so that is equal to 699 minus 46 minus 1, so that is 45. Okay, so just bring down 6. 9 minus 4, so that is 5. 9 minus 5, that is 4. Okay. So another example, 1,000 minus 725. So again, subtract lang tayo ng 1 sa parehas na number. So 1,000 ay magiging 999. Ang 725 ay magiging 724. So subtract na tayo, left to right na lang kapag ganyang naka-setup na ganyan. So 9 minus 7, 2. 9 minus 2, we have 7. And 9 minus 4 ay 5. So final answer, 275. Okay, so for last number, 400 minus 319, i-comment nyo ang answer nyo. Gamitin natin yung subtract lang kayo ng 1 sa both numbers. Okay, so that's all. So thank you for watching at kita-kita tayo sa mga susunod pang mga math hacks. So good luck sa lahat ng nagre-review. Bye-bye and God bless.